Sa umagang ito. Thank you so much, Lord, for every one of us. You bring here from all in this place, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, Lord. Yes, Lord. If you're able to stand, you can stand. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. And all of my day I will praise. I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and every breath, all that I am, and never cease to worship you. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you,
shout to the Lord? Yes, Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I had. Nothing compares. Nothing compares to the promise I had. Nothing compares. Nothing compares to the promise I had in you. Yes, Lord. Shall we all be praying? Yes, Lord. Heavenly Father, thank you for this day, Panginoon, for bringing us together, Panginoon, as one family, O Lord. Lord, we lift your name on high, we glorify your name, O Lord. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord. Lord, we lift up our congregation, Panginoon. Lord, patuloy kaming bigyan ng strength, Panginoon. Lord, thank you for all the blessings that we have, Panginoon. Thank you for the life that you have given us, Panginoon, every day, Lord. Lord, we lift up our pastors, Panginoon, our leaders, Panginoon. Lord, patuloy silang bigyan ng wisdom, Panginoon, to deliver your word, Panginoon, upang i-accept namin, Panginoon, ng buong puso ang iyong mga salita ng iyong mga Panginoon. Lord, every day we commit sin, Panginoon. Thank you for your lovable heart, your kind heart, Panginoon, na patuloy mo ang pinapatawad sa amin ng nagawang kasalanan, O Lord. Lord, we glorify your name in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Do we believe nothing is impossible to our Lord? Amen. Let's sing, nothing is possible. Nothing is impossible through you.
Nothing is impossible through you. My eyes are open. Strongholds are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. What will hurt? Water is turning to wine. Open the eyes of the light. There's no one like you. Not like you. The darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you. Let's proclaim. I got stronger, I got stronger. Now you are higher than any other. I got stronger, awesome with power of our God. Our God is with us again. I got stronger, I got stronger. Now you are higher than any other. I got stronger, awesome with power of our God. Our God. Amen. What is your turn? Water is turning to wine. Open the eyes of the light. There's no one like you. Not like you. The darkness. Into the darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you. Let's proclaim. I got stronger, I got stronger. I do the higher than any other. I got stronger, awesome with power of our God. Our God. I got stronger, I got stronger. Yeah, you are higher than any other. I got stronger, awesome with power of our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Hallelujah. Stand against. I got stronger, I got stronger. Yeah, you are higher than any other. I got stronger, awesome with power of our God. Our God. I got stronger, I got stronger. Yeah, you are higher than any other. I got stronger, awesome with power of our God. Our God. Lord. Before your name, O Lord. Yes, Lord. Yes, name. Falling on my knees in worship, giving all I am, still sing your praise. Lord, all I am is yours. My heart I am. By all life I praise thee, your hands, God of mercy, how cold I bow down in your presence, God, your throne. And I go, Lord. And I call, you whisper, and you came to my rescue and I all of
And I call, I sing, and I call, you answer. And you came to my rescue in time. Wanna be where you are. Sing once again in my life. In my life, be lifted high, in our world, be lifted high, in our love, be lifted high. Yes, Lord, glorify your name, Lord. Yes, Jesus. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you po sa umaga nito na muli mo po kami pinagsama-sama dito sa bahay ng bahang ito upang ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba at pasasalamat at kami aawit sa inyong harapan bilang pagbibigay pugay sa inyong walang hanggang kadakilaan at pag-ibig at sabag na pinagkaloob niyo para sa ating lahat na sa biyaya na pinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw na binigyan mo kami ng lakas at binigyan sa umagang maayos at sa kapahingahan at sa pag-iingat sa maghapon at magdamag. Lord, salamat sa lahat ng ito. Hindi namin ito mababayaran ng anumang halaga o anumang bagay, kundi sa isang panalangin may pagpapakumbaba at pagpapasalamat. Lord, salamat din sa kaligtasan na ipinagkaloob mo para sa amin ang inyong anak na si Kristo na aming Panginoon na siyang nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang kami mapatawad at maligtas mula sa kapahamakan. Salamat po sa lahat ng biyaya nito at pinapanalangin din po namin ang kongregasyon nito na mas lalo pang lumago po at ingatan nyo at ilayo nyo rin po sa anumang kapamakan, karamdaman ang lahat ng miyembro ng mga deacon, leaders, kabataan, lalong-lalo na ang aming mga pastor na nagbabahagi ng iyong mga salita. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang ang mga salita niyo mas marami pang makarinig na aming mga kababayan at kapatid sa laman. Kaya po, sa inyong mataas na papuri at pagsamba sa araw na ito, kung hindi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakamalig na gawa namin sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God, which is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. For by the grace given me, I am saved, every one of you. Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the measure of faith God has given you. Amen. Amen.
Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Ayan. Good morning po! Good morning! And welcome to our Praise Church. Ano po, at patuloy na sumasamba tayo sa ating Panginoon na po yung umaga ito. We can worship together to our Lord Jesus Christ, and because of His great mercy and love for us, we gather here today. Ano po, ngayon po, ngayong umaga ito ay baliktad naman po kami ni Pastor William. Ako po ang magtatagalog at siya po ang magta-translate sa Korean. Ano po. Ayan. Salamat po. It's a privilege to us na patuloy na meron tayong ganitong a source to understand the word of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So we start our listen to His word ngayong umagang ito. Our title is ayan. Ang title po natin ngayong umagang ito, our title is The Worship God's Desire. 오늘 말씀의 제목은요, 하나님이 원하시는 예배라는 제목으로 함께 말씀 나누겠습니다. Amen. Maraming taong nag-iisip ng pagsamba ay limitado lamang sa pag-awit ng mga awitin, panalangin o pagdalo sa simbahan tuwing linggo. Ngunit itinuturo ng Romans chapter 12 verse 1 to 3 na ang tunay na pagsamba ay higit sa isang gawain o ito ay paraan ng ating pamumuhay. 많은 사람들은요, 예배를 찬양을 부르고 기도하고 매주 주일 교회에 참석하는 것으로 제한적으로 생각을 해요. 그러나 로마서 12장 1절 3절 오늘 본문에서는요, 참된 예배가 단순한 교회 활동 그 이상이고 그것이 삶의 방식이라는 것을 우리에게 가르쳐줍니다. Dahil sa dakilang habag ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ni Jesucristo, tinawag niya tayong ialay ang ating buong buhay sa Kanya bilang handog na buhay. Hindi lang ang ating mga salita ang ninanais ng Diyos, kundi ang ating mga puso, ang ating isipan, ang ating pang-araw-araw na kilos na nais niya na tayong mga binago niya na namumuhay dito sa sanlibutan ay naglilingkod sa Kanya at nagpapakumbaba. 예수 그리스도를 통해서 우리에게 베풀어 주신 그 하나님의 크신 긍휼 때문에 하나님께서는 우리의 삶 전체를 살아있는 제물로 그분께 드리라고 이야기를 하십니다. 하나님은 단지 우리가 말만 하는 것이 아니고요. 우리의 마음과 생각과 매일의 삶을 원하신다라는 거예요. 그리고 하나님께서는요. 세상 사람들과는 다르게 살아가며 겸손하게 그분을 섬기고 예수 그리스도로 인해서 변화된 사람들을 원하십니다. Ngayon, tutuklasin natin ang pagsambang nais ng Diyos sa isang buhay na lubos na nakasuko sa ating Panginoon. Patuloy na binabago at mapagpakumbawang nakatalaga sa Kanyang paglilingkod. 오늘 우리는 하나님께서 원하시는 예배가 하나님께 완전히 순복하고 계속해서 변화되어지고 겸손하게 헌신하는 삶이라는 것을 함께 살펴볼 것입니다. The Apostle Paul described true worship perfectly in Romans chapter 12, verse 1 to 3. 사도 바울은 로마서 12장 1절에서 3절에요. 참된 예배에 대해서 정확하게 우리에게 설명을 해주세요. 함께 로마서 12장 1절부터 3절을 읽겠습니다. Basahin po natin, please, our passage this morning in Romans chapter 12, verse 1 to 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. English version po ito. Verse 1. Therefore, I urge the brothers and sisters in the view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true, proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then He will be able to test and approve what's God's will, His good, pleasing, and perfect will. Verse 3. For by grace given me, and I say every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather than think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Amen. Ang passage na ito ay naglalaman ng lahat ng elemento ng tunay na pagsamba. Una, narito ang motivation of worship, ang habag ng Diyos. 이 본문은 참된 예배의 모든 요소를 담고 있는데요. 그 첫 번째가 예배의 동기입니다.
그 예배의 동기는 하나님의 긍휼이에요. Ang habag ng Diyos ay lahat ay kanyang ibinibigay sa atin nang hindi natin deserve. Di po ba? Tanggapin. Walang hanggang pag-ibig, walang hanggang biyaya. Ang banal na spirito, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kagalakan. Pananampalatayang nagliligtas, kaaliwan, lakas, karunungan, pag-asa, pagtitiis, kabutihan, karangalan, kaluwalhatian, katuwiran, katiyakan, buhay na walang hanggan, kapatawaran, pakikipagkasundo sa Diyos, at pag-aaring ganap, pagpababanal, kalayaan, pamamagitan, at marami pang iba na hindi natin deserve. Subalit, ibinibigay ng Diyos. 하나님의 긍휼은요, 우리가 받을 자격이 없음에도 불구하고 하나님께서 우리에게 주신 모든 것을 말해요. 곧 영원한 사랑, 은혜, 성령, 평안, 기쁨, 그리고 구원에 이르는 믿음, 위로, 능력, 지혜, 소망, 인내, 친절, 존귀, 영광, 의로움, 안전함, 영생, 용서, 화목, 칭의, 성화, 자유, 중보, 그리고 외에 많은 것들을 포함하고 있다라는 거예요. Ang kaalaman at pag-unawa sa mga kamangha-manghang kaloob na ito ay nagbibigay sa atin ng motibasyon upang mag-alay ng papuri at pasasalamat. Sa madaling salita, ito ang tunay na pagsamba. 이 놀라운 선물들에 대한 지식과 이해는요, 우리로 하여금 하나님을 찬양하고 그분께 감사함이 넘쳐나게 만들어요. 다시 말해서 그 선물들이 우리의 참된 예배의 모습이라는 것입니다. Inilalarawan din ng talata ang paraan ng ating pagsamba. Iharap ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal sa Panginoon. 또한 오늘 본문에는요, 우리가 어떻게 예배해야 하는지에 대해서도 설명하고 있습니다. 너희 몸을 살아있는 거룩한 산제물로 드리라 라는 거예요. Ang pag-aalay ng ating katawan, nangangahulugang ibinibigay natin ang buong sarili natin sa Diyos. Presenting our bodies means giving to God all ourselves. 우리의 몸을 드린다라는 것은요, 자신 전체를 하나님께 드린다라는 것으로 의미되어집니다. Ang tinutukoy na katawan, ito po, dito ay ang kabuuan ng ating pagkatao, ang ating puso, ang ating isip, ang ating mga kamay, ang ating pag-iisip, at saloobin na dapat nating ihandog sa Diyos. 여기서 몸은요, 인간의 모든 기능과 존재 자체, 전체를 의미해요. 즉, 우리의 마음과 생각과 육신과 어떤 사상과 태도 등 모든 것이 하나님 앞에 드려져야 한다는 것입니다. Sa madaling salita, isinusuko natin ang buong kontrol na ito at ipinagkakatiwala natin sa Kanya tulad ng isang handog na lubos na inyaalay sa dambana. 다시 말해서 우리는 우리의 주인 되었던 모든 것들을 내려놓고 우리의 주인이 하나님이 되는 것이 마치 실제 재물이 제단 위에서 온전히 하나님께 드려지는 것과 같다라는 거예요. Ngunit kung paano natin ito magagawa, mga kapatid, malinaw ang sagot ng Biblia sa pamamagitan ng pagpapanibago ng ating pag-iisip o by the renewing of our mind, transformation. 그럼 어떻게 그렇게 우리가 할 수 있을까요? 본문은 분명하게 우리에게 말씀하십니다. 마음을 새롭게 함으로. 네. Pinapabago natin ang ating kaisipan araw-araw sa pamamagitan ng paglilinis na ito mula sa karunungan. Ang nang sanlibutan na nagpapalit nito, ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. 우리는 세상의 지혜를 벗어버리고 하나님으로부터 오는 참된 지혜를 우리 안에 채움으로써 날마다 우리의 마음을 새롭게 해야 한다는 거예요. Sinasamba natin ng Diyos gamit ang nabago at nalinis nating pag-iisip. Amen. Amen. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating damdamin. Ang emosyon ay mabuti. Ngunit kung hindi ito hinuhubog ng katotohanan ng Diyos, maaaring itong maging mapanira at mawalan ng kontrol. 우리는 감정이 아니라 예수 그리스도에 의해서 새롭게 되고 깨끗하게 된 마음으로 하나님을 예배하는 것입니다. 아멘. 감정은 좋은 것이지만 진리로 가득 찬 마음에 의해서 다스려지지 않으면 그것은 파괴적이고요. 통제되어지지 않는 죄밖에 될 수 없다는 거예요. Kung saan napupunta ang ating isip, sumusunod ang ating kalooban. Ang damdamin,
Sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16 na taglay natin ng pag-iisip ni Kristo, hindi ang damdamin ni Kristo. Please read our Bible in 1 Corinthians chapter 2 verse 16. 마음이 향하는 곳으로 의지도 따라가게 되어지고 감정도 따라가게 되어지는 거예요. 고린도전서 2장 16절에요. 우리가 그리스도의 마음을 가졌다라고 말하지 그리스도의 감정을 가졌다라고 말하지 않습니다. 함께 고린도전서 2장 16절을 보겠습니다. Sabay-sabay po nating basahin ang sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Verse 16. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Amen. Amen. Iisa lamang ang paraan upang mapanibago ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 우리의 마음을 새롭게 하는 방법은 오직 하나님의 말씀뿐이라는 거예요. Ang katotohanan at kaalaman ng salita ng Diyos ay kaalaman din tungkol sa habag ng Diyos. Dito ay muling pumanumbalik. 그것이 곧 진리이고요. 하나님의 말씀에 대한 지식입니다. 다시 말해서 하나님의 긍휼에 대한 지식이고요. 우리는 처음 이야기했던 그 주제가 바로 이 주제라는 거예요. Ang pagkilala sa katotohanan, paniniwala rito, paninindigan rito, at pagmamahal dito ay natural na nagbubunga ng tunay na espiritualidad na pagsamba. 진리를 알고, 진리를 믿고, 진리에 대한 그 확신을 가지고요. 그 진리를 사랑하게 되면요. 우리 안에서 자연스럽게 참된 영적 예배가 되어진다라는 것입니다. Ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa matibay na paniniwala at sinusundan ng pagmamahal. Isang pagmamahal na tumutugon sa katotohanan at hindi lamang sa panlabas na bagay, kabilang ang musika. 참된 예배는요. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 따라오는 그 하나님의 사랑이에요. 여러분 그 사랑은요. 음악을 포함한 외적인 자극에 대한 반응이 아니라는 거예요. 진리에 대한 반응입니다. Gaya ng nabanggit, ang musika mismo ay walang direktang kaugnayan sa pinagmulan ng pagsamba. 제가 말씀드린 것처럼 음악은요, 그 자체가 예배의 본질이 아니에요. Hindi kayang lumikha ng musika ng tunay na pagsamba, bagamat kaya nitong lumikha ng emosyon. Ang musika ay hindi ang pinagmula ng pagsamba, kundi isang pagpapahayag lamang nito. 음악은 우리의 감정을 만들어내는 것이지 참된 예배를 만들 수 있다는 것은 아니라는 거예요. 그리고 음악은요, 예배의 근본이 아니라 예배의 표현이고 예배의 한 요소가 되어지는 것입니다. Huwag tumingin sa musika na naguudyok sa ating pagsamba. Tingnan mo ito bilang pagpapahayag lamang ng pusong nabihag ng habag ng Diyos at sumusunod sa Kanyang mga utos. 음악이 여러분의 예배를 일으키기를 기대하지 마세요. 오히려 음악은요, 하나님의 긍휼에 사로잡히고요, 그분의 명령에 순종하는 마음에서 일어난 예배를 표현하는 수단인 것입니다. Ang tunay na pagsamba ay nakasentro sa Diyos. 참된 예배는요, 하나님만이 중심되는 예배인 것입니다. Madalas na naabala ang mga tao sa mga tanong kung saan dapat sumamba. Anong musika, mga dapat awitin, at kung ano ang titingnan ng iba sa kanilang pagsamba. 사람들은 종종 어디에서 예배해야 되는지, 어떤 음악을 예배 때 불러야 하는지, 그리고 자신의 예배가 다른 사람들한테 어떻게 보여지는지 그것에 집착하는 부분이 있습니다. Ngunit kapag doon tayo nakatuon o nakatingin, nawawala ang tunay na diwa ng pagsamba. Sinabi ni Jesus na ang tunay na pagsamba ay sasamba sa Diyos at sa Espiritu at katotohanan. 하지만 이런 것들에 집중하는 것은요, 예배의 본질과 핵심을 놓치는 거예요. 예수님께서는요, 참된 예배자들이요, 영과 진리로 하나님을 예배할 것이다 라고 말씀하고 있어요. 함께 요한복음 4장 24절을 읽어보겠습니다. Basahin natin ang John chapter 4 verse 24. Sabay-sabay po nating basahin. God is a spirit and his worshiper must worship in the spirit, in the truth. Ibig sabihin, sumasamba tayo mula sa puso at ayon sa paraang ninanais ng Diyos. 이것은 우리가 마음으로부터 그리고 하나님께서 정하신 방식대로 예배해야 함을 의미합니다. Maaring kabilang sa ating pagsamba ang pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at may mga bukas na puso
pag-awit, pakikibahagi sa banal na hapunan, at paglilingkod sa ating kapwa. 예배는 기도하는 거, 열린 마음으로 하나님의 말씀을 읽고 찬양하고 성찬에 참여하고 그리고 다른 사람들을 섬기는 것을 말해요. Hindi ito limitado sa isang gawain lamang. Ito ay nagiging tama kapag ang puso at saloobin ng tao ay nasa tamang kalagayan. 하지만 예배는요, 한 가지 행위만을 이야기하고 있지 않고요, 사람의 마음과 태도가 올바를 때 바르게 그 예배를 드릴 수 있다는 것입니다. Mahalaga rin na malaman na ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Di po ba? Siya lamang ang karapat-dapat sambahin at hindi ang kanyang mga lingkod. 또한 예배는 오직 하나님께만 드려져야 한다는 것을 우리가 아는 것이 중요합니다. 아멘입니까? 오직 하나님만이 예배받기에 합당하시며 어떤 것, 다른 어떤 것도 예배를 받기에 합당할 수 없다라는 거예요. 함께 요한계시록 19장 10절을 보겠습니다. Basahin natin ng Revelation chapter 19 verse 10. Sabay-sabay po natin itong basahin. Revelation chapter 19 verse 10. Sabi po dito, ayan. Okay, basahin po natin. At this I felt at his feet to worship him, but he said to me, don't do that. I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who told the testimony of Jesus. Worship God, for is the spirit of the prophecy who bears testimony to Jesus. Amen. Hindi tayo dapat sumamba sa mga santo, propeta, rebulto, mga anghel, mga Diyos-Diyosan, o maging kay Maria na ina ng ating Panginoong Yesus. 우리는 성인들이라고 이야기하는 그 예수님의 제자들이나 선지자들이나 형상들이나 천사들이나 거짓 신들 또는 예수님의 어머니 마리아를 예배해서는 안 된다라는 거예요. Hindi rin tayo dapat sumamba dahil may inaasahan lamang tayo, o nakapalit, tulad ng mga himala, mga kagalingan. Sumasamba tayo sa Diyos dahil siya ang karapat-dapat lamang at sa kanyang kalungkuran. 또한 우리는 어떤 기적적인 체험이나 치유 같은 것에 어떤 대가를 원해서 기대하면서 예배에서도 안 된다라는 것입니다. 예배는 하나님께서 받으시기에 합당하시기 때문에 하나님을 위해서 드려져야 되고요. 오직 그분의 기쁨을 위해서 드려져야 한다라는 거예요. Ang pagsamba ay maaring maipahayag sa pamamagitan ng pampublikong pagpupuri sa Diyos o gaya ng ginagawa natin sa loob ng kongregasyon kung saan ipinapahayag natin ang ating pagmamahal at pagpapasalamat sa ating Panginoon. 예배는 회중들이여 함께 모여서 하나님을 찬양하는 것이고요. 우리는 기도와 찬양을 통해서 하나님을 향한 우리의 사랑과 감사 그리고 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그 일들을 선포하게 되어지는 거예요. 함께 시편 22편 22절을 보겠습니다. Basahin natin ang Psalms chapter 22 verse 22. Sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin. I will declare your name to the people. In the assembly, I will praise you. Amen. Amen. Ang tunay na pagsamba ay unang nararamdaman sa loob at pagkatapos ay ipinapakita sa ating mga gawa. True worship is felt inwardly and then expressed through our actions. 참된 예배는요, 먼저 우리의 마음 속에, 우리의 심령 속에서 이루어지고 그 후에 우리의 행동을 통해서 표현되어지는 거예요. Ito yung hindi maganda na pagtingin. Ang pagsambang ginagawa lamang dahil sa obligasyon ay hindi kalugod-lugod sa Diyos at walang kabuluhan. Kung naparito lamang tayo dahil na Sunday ngayon, Father's Day, hindi ito mahalaga sa Panginoon. Ang pagsamba ay ginagawa, hindi obligasyon. Kung gagawin natin ito, hindi ito kalugod-lugod at walang kabuluhan sa Panginoon. Makikita niya ang anumang pagkukunwari at kinamumuhian niya ito. 의무감으로 여러분들이 드리는 이 주일날 모여서 썬데이에 모여서 예배 드리는 거, 파더스데이에 모이는 거, 이런 예배를 통해서는요, 하나님을 기쁘시게 하지 못한다라는 거예요. 이것은 완전히 헛된 겁니다. 하나님께서는 모든 위선을 꿰뚫어 보고 계시고 그것을 미워하신다라는 거예요. Makikita natin ito sa Amos chapter 5 verse 21 to 24 habang nagsasalita ang Diyos tungkol sa nalalapit na paghatol. 하나님께서는 그것으로 인해서 다가올 심판에 대해서 우리에게 말씀하십니다. 아모스 5장 21절부터 24절에 그것을 우리에게 분명하게 보여주고 있습니다. 함께 읽겠습니다.
Basahin natin ang Amos chapter 5 verse 21 to 24. Sabay-sabay po natin itong basahin. I hate, I despise your religious festival. Your assemblies are treacherous to me. Even though you bring me burnt offering and a grain offering, I will not accept them. Through you bring your choice fellowship offering. I will have to regret them. Away with the noise of your sons. I will not listen to the music of your hearts, but the justice roll on the like river, righteousness like a river failing stream. Amen. Alam natin ang kwento kina Cain at Abel at ang unang anak nila Adan at Eva. Pareho silang nagdala ng handog sa ating Panginoon. Ngunit si Abel lamang ang kinalugdan ng Diyos. 우리는 아담과 하와의 첫 아들인 가인과 아벨의 이야기를 모두 알고 있어요. 그들은 모두 하나님께 예물을 드렸어요. 제사를 드렸습니다. 그런데 하나님께서는 오직 아벨의 제사만 기뻐 받으셨습니다. Si Cain ay naghandog dahil sa obligasyon, samantalang si Abel ay nagbigay ng pinakamainam mula sa kanyang ginawa, mula sa kanyang kawan, dahil sa pananampalataya at pagmamahal at pagkilala niya sa Diyos. 가인은 그 의무감으로 감사함을 잃고 예물을 드렸지만 아벨은 자신의 양 가운데서 가장 좋은 어린 양을 드렸어요. 그는 믿음과 하나님을 향한 경외심으로 그 제사와 제물을 드렸습니다. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang limitado sa ginagawa natin sa simbahan o sa hayagang pagpupuri natin. 그래서 참된 예배는요, 우리가 교회에서 하는 어떤 행위적인 것이나 우리가 이렇게 찬양하는 것에만 있지 않습니다. 물론 이러한 것들은 선한 것이고요. 성경도 그것을 하라고 가르쳐 주십니다. Ang tunay na pagsamba ay pagkilala sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian sa lahat ng ating ginagawa. True worship is the acknowledge of God and His power and His glory, everything we do. Yun dapat yung nararapat na pagsamba natin sa ating Panginoon. Yung hindi dahil meron tayong hindi natin obligasyon, kundi dapat kilala natin kung sino yung sinasamba, sino yung pinapupurihan natin sa araw ng pagsamba. 하지만 참된 예배는요, 우리가 하는 모든 일들 가운데 하나님과 그분의 능력과 그분의 영광을 인정하는 거예요. Ang pinakamataas na anyo ng pagsamba ay ang pagsunod sa Diyos at sa kanyang salita. Amen. Amen. Upang magawa ito, kailangan nating makilala ang Diyos mismo. Di po ba? Kung hindi natin kilala yung Diyos na sinasamba natin, makakapalakpak ba tayo? Of course, makakapalakpak tayo kagaya ng mga hinahangaan natin. But it's useless sa harapan. Di po ba? Hindi naman tayo kilala ng mga BTS, di ba? Pero pinapalakpakan natin sila. Pero, ang pinakamataas na pagsamba natin ay ang pagsunod sa Diyos at sa Kanyang salita. If we know the word of our Lord, we can praise and we can worship to our God from our heart. 참된 예배는요, 하나님과 그분의 말씀에 순종하는 것입니다. 아멘입니까? 이를 위해서 우리는 하나님을 알아야 해요. 그분에 대해서 우리가 무지해서 모르면 안 된다라는 거예요. 예배는요, 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 높이는 것이지 BTS를 높이거나 하는 것이 아닙니다. 우리의 아버지 대신 하나님께 대한 충성과 경외를 나타내는 거예요. 함께 사도행전 17장 23절을 보겠습니다. Basahin natin Acts chapter 17, verse 23. Sabay-sabay po natin itong basahin. Amen. Acts chapter 17, verse 23. For as I walk around the loop carefully at your objects of worship, I even found an altar with a superscription to an unknown God, so you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I am going to proclaim to you. Amen. Ang pagsamba ay pagluwalhati at pagtataas sa Diyos. Dapat makita natin to. Isang pagpapakita ng ating katapatan at pagmamahal. Pagsunod sa ating Ama sa langit. 참된 예배는요, 교회에서 우리가 무엇을 맡는지, 무엇을 하는지 그런 것이 아니고요. 우리가 매일의 삶을 어떻게 살아가느냐에 대한 것을 이야기하는 거예요. 하나님의 긍휼로 인해서 우리는 우리의 삶을 하나님께 드리고 말씀을 통해서 마음을 새롭게 하면서요, 겸손하게 살아가도록 우리가 하나님께로부터 부름을 받은 자들입니다.
우리가 세상의 방식을 쫓아서 살아가는 그 발걸음을 멈추고요. 하나님께서 우리를 변화시키도록 허락하고 우리의 삶은 하나님께서 할 때에 우리의 삶은 하나님께서 기뻐 받으시는 그 제물이 되어지는 거예요. 그리고 그것이 참된 예배인 것이고요. 우리의 삶이 하나님께 온전히 헌신되는 삶이 되는 것입니다. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang sa kung ano ang ginagawa natin sa simbahan. Hindi lamang narito tayo, nakaupo, nakikinig. Hindi yan yung sinasabi ng tungkol sa pagsamba. Kundi kung paano tayo namumuhay araw-araw. Di po ba? Kung paano tayo tumitingin sa ating Diyos. Kaya tayo sumasamba. Hindi limitado ang pagsamba dahil narito tayo sa loob. Kundi kung paano tayo namumuhay araw-araw. Dahil sa habag ng Diyos, tayo ay tinatawag na isuko ang ating buhay sa Kanya. Pagyamanin ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng Kanyang salita. Di po ba maging deep understanding tayo sa salita ng Panginoon upang, sabi nga sa binasa natin sa Romans chapter 12, presenting our bodies. Di po ba? Ihayag natin ang ating sarili sa Panginoon ng matiwasay, maayos sa harapan ng ating Panginoon. Di po ba? Pagyamanin natin ang pag-iisip sa pamamagitan ng Kanyang salita at mamuhay ng may pagpapakumbaba. Kapag hindi tayo nakikiayon sa sanlibutan at hinahayaan nating baguhin tayo ng Diyos, ang ating buhay ay magiging isang handog na kalugod-lugod sa Kanya. Ang tunay na pagsamba ay isang buhay na lubos na nakatalaga sa Panginoong Diyos. 우리가 주님 오시는 그날까지 하나님만 바라보면서 우리 자신을 온전히 그분께 드리기를 간절히 소망합니다. 우리가 하나님의 은혜를 증거하고 그 살아있는 증인들이 되어서요. 그분의 영광을 위한 도구가 될 때 그것이 바로 하나님께서 원하시는 참된 예배이고요. 예배자라는 거예요. 오늘 본문에서 이야기한 것처럼 그것이 바로 산 제물이 된다라는 것입니다. 단순한 여러분 종교 활동이 아니고요. 매일 하나님께 온전히 순종하고 변화되고 헌신되는 삶이 하나님께서 기뻐하시는 삶이고 그것이 참된 예배라는 것을 여러분들과 저가 깨닫고 그런 삶을 살아가는 우리 모두가 되길 간절히 소망합니다. Amen. Nawa ngayong umagang ito, kagaya that we hear the word of our Lord Jesus Christ in Romans chapter 12, verse 1 to 3, he reminds us, Apostle Paul reminds us on how to present ourselves living holy and pleasing to God. It is the true way of worship to our Lord Jesus Christ. If we focus on our eyes to our Lord Jesus Christ, we can praise to our Lord. Despite of everything in our side, in this world, if we focus our mind, our heart, if our heart deep to His Word, we can worship to our Lord Jesus Christ. Even we are tired, kahit pagod tayo, kahit nahihirapan tayo, even we are full of discouragement, if we are focused on what Paul said in Romans chapter 12, we can worship to our Lord Jesus Christ. In everything we do in our life, this is our purpose. In many people here in this place, in Calamba, we are very chosen that we are here to praise our Lord. Diba? Maraming tao, so sadly, so many people outside focus on what the worlds do. But we are a Christian. Binago. The Lord Jesus Christ transformed our life. Pinakita niya yung kanyang salita, to see His great word for us. So every one of us, we bring back for all the glory and praises to our Lord Jesus Christ. Di po ba? Kaya nga po, this morning, in Romans chapter 12, verse 1 to 3, it is a great reminder for us. As a Christian, as believers and followers of Jesus Christ, we offer our bodies, ourselves, as a living sacrifice, holy and pleasing to God, to the Lord our Jesus Christ. This is a proper worship, and everything will follow if our heart, our mind, will focus to our Lord Jesus Christ. Awitin pa natin ito.
bilang pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. When I look into your holiness of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. I look into your holiness. Yes, Lord. When I gaze into your loveliness, when all things that surround and all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart. When my will becomes enthroned in your love, when all things that surround, and all things that become shadows in the light of you, I worship you. And I worship you. And I worship you. Yes, Lord, I worship you. The reason I live is to worship you. The reason we are here is to worship God. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart. Yes, Lord, I will become enthroned in your love. When all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. And I worship you. The reason I live, the reason I live is to worship you. I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you, my Lord. I worship you. Yeah. The reason we are here, Lord God, is to worship you, Lord. The reason kung bakit mo kami, Panginoon, pinakilala ka sa amin. Isang bagay, Lord God, the great reason, Lord God, our life has more become purpose, Panginoon, is to worship you, Father God. Father God, in spite of our life, many circumstances, many brokenness, Lord God, but Lord, you are the great Jesus and the great Lord na patuloy namin titignan, Father God. Jesus, sa umaga po ito, we thank you so much, Lord, for this great opportunity, Lord God, for this great privilege, Lord God, that who am I, Lord God, to praise and worship to your name, Panginoon. Father God, it is all, Panginoon,
that you have done on the cross, Lord God, for us. Lord, to save us, Panginoon. Lord, we thank you so much, Panginoon. We thank you, Lord, in spite, sometimes, Lord God, nakagawa kami may gawing sin, Panginoon, sa itabilang harapan. But Lord, through your mercy and your grace, Panginoon, it is a great, Lord God, and forgiveness for us, Panginoon. Father God, this congregation, Panginoon, in our Grace Church, Lord God, Lord, we pray for you, Panginoon. We pray, Lord God, that every one of us have heart, Panginoon, have heart in our life, Panginoon, to humbly down and worship to your name, O God. Lord, we thank you so much. And every one of us, we pray for our Lord Jesus Christ. Lord, we can say, Lord Jesus, we thank you. We can say, Lord, salamat. We thank you so much that you bring me here, Lord God, to hear your word. In spite of tiredness, in work, in school, in our family, in myself, Lord God. Lord, you bring me here to worship you, Lord God. Lord, we thank you so much. And we encourage everyone to pray, and to give thanks to our Lord. And before we pray, we can shout the name of our Lord Jesus Christ. We can shout because He's our Savior. He is our life. He is our Lord. So every one of us, be encouraged to shout the name of our Lord Jesus Christ. Lord, we surrender to you, O God. We offer to you, Lord God. We praise to you, O God. Lord, this congregation, we shout the name of you, Lord God. From the bottom of my heart, Lord God. Every one of us, every family, every member of God is your Lord. We can praise to you, Lord God. And we can shout your name. So everyone, church, we can shout the name of our Lord Jesus Christ. And let's together pray to the Lord. Yes, God. Hallelujah. We can chant the name of our Lord Jesus Christ in 1, 2, 3. Jesus!
We thank you so much, Lord. Thank you, Lord God, for your presence and your word, Panginoon, this morning. Father God, we thank you, Lord God, for your protection in us, Panginoon. Our strength, our mind, our all in all, Lord God. If not, this is not aligned on you, Lord God. This is useless. Lord, we thank you so much for our hearts, Panginoon, and our mind, Lord God, that to remind us everyone na patuloy, Lord God, in-offer namin, offer ourselves, Panginoon, offer our life to you, Lord God, holy and pleasing to you, Lord God. We thank you so much, Lord. In this church, Panginoon, salamat po. Lord, sa aking mga kapatid, salamat, Panginoon. Thank you, Father God. Lord, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Minsan, mapagod, nahihirapan kami. But all in all, Lord God, you are a great God for us. We thank you so much, Lord. This is our prayer. Mighty name of our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa salita ng Diyos. Maraming umaga. Ngayon po, dadaw po tayo sa ating pagkakaloob. Patuloy po tayo mawag sa ating Panginoon. Pagdating po natin sa pagdating. Panalangin po natin ang ating tithes and offerings, our Heavenly Father. We come before you today with thankful hearts. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kapulutan, pagmamahal, at walang biyaya sa aming buhay. Lord, as we present our tithes and offerings, we recognize that all good things come from you. Tanggapin niyo po ang aming handog na ito bilang aming act of worship and thanksgiving. Panginoon namin Diyos, may these offerings be used for your ministry, for spreading of the gospel and for the needs of your people. Bless every giver and every family represented here today. Continue to strengthen our faith and teach us to trust in your provisions. Salamat, Panginoon, dahil kailanman hindi mo kami pinababayaan. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, amen. Yan, para naman po sa ating mga announcement. Prayer meeting po every Wednesday at 6 p.m. po dito po sa church or this church. Then online Bible class every Friday po, every 7 p.m. naman po. We encourage po namin and everyone na mag-iisa po tayo sa ating Bible study every Friday.
Then, praise and worship po. Then, ang practice na po natin is every Sunday morning po. Then, we gather po tayo na sama-sama ngayon after ng service po. Then, group sharing po. And, group sharing and mabasa. Pray. So, yun po. After po ng worship service, sama-sama po tayo mag-bahag ng ating mga lessons na nakuha natin ngayong teach. Yun lang po. We have one visitor, Ireland Mali. Ito po, we hope that we will continue to worship together. Amen. Good morning po. Muli po, ngayong araw na to, we celebrate the Day of the Father. So, before we end this worship service, tinatawagan po namin. We call on all the fathers here for prayer, our pastor. Kaya po, yung mga tatay po, tinatawagan po namin sa unahan dito po sa harap para po ipag-pray. Please come. Lahat po ng tatay. Ayan. Dito na po. And of course, we have a simple token of appreciation for our pagpalagan po natin yung lahat ng ating mga tatay. Happy birthday po para sa mga tatay. Happy Father's Day. Happy Father. Thank you so much for your serving and commitment for your family. Not only welcome your serving God and commit to your God. Can I ask you to pray together? Can you give your hands to our Father? Our Heavenly Father, thank you so much this Father's Day. Lord, please bless your sons together here to worship you, Lord. Please be with them. Whenever they are, please be with your sons. Lord, through this Father's Day, we want to remind to your commitment and serving, Lord. As like you, we also want to serve and commit you and our family, Lord. So please bless through their life to their family and to the people, Lord. Thank you so much, bless your people more and more until the end. Thank you so much again. We pray in the name of Jesus. Amen. Thank you for your prayer. Thank you so much. I have one dream. Actually, Mother's Day is very big holiday. So Father's Day. What?
Okay, thank you so much. I have one announcement. After we are sharing time, can let's gather leader structurally we have meeting. Okay? Okay. Can I ask you? May I ask you stand up together? I will pray. Close your eyes. Bow down your head. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of our Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. May the Lord our God give you in His perfect peace. The Lord of peace comes along with you. The step that you will take, the Lord will comfort one. His mighty hands will keep on leading you. May the Lord our God give you in His perfect grace. The Lord of glory walks along with you. For the land you step on, we rule over land. You will be strength your way. Let's bless together. For the kingdom of our Lord, go and prepare the way of the Lord. Now the Lord sending you must give all glory in His name. You see the powerful, all those with the hand. The fruit of the Spirit, the glory of the Lord is yours and never fear. For you conquer the world in you. We will always go with you. Every moment we keep behind you. Amen. And we pray in Jesus' name, everyone. Thank you. God bless you.